Rosalinda, ano ang kwento at ano ang inirereklamo mo? Madya po ako dito lumapit sa inyo para po humingi ng tulong kung ano pa yung dapat ko gawin sa mga batang pinagtulungan po yung anak ko. Inutusan ko lang po talaga yun sa pinsan ko. Tapos nung may nag-chat po sa akin, Tidang, si May na nakikipag-away, na pagtutulungan sa Tansa Uno. Nabotas ito doon sa inyong lugar? Nabotas po sa lugar. Paglabas po na eskinita, doon na po siya pinagtulungan. Mali. Hindi ko po alam sa anong dahilan. Siyempre, Kuya Boy, masakit po para sa akin yung nangyari sa anak ko. So anong sumunod na pangyayari? Pag uwi po niya sa bahay, tinanong ko po siya, Nak, bakit? Ano nangyari? Eh, hindi po nagsasaltayan ako kasi nga po niya po mag-isip ako kung ano po yung ano. Hindi ko na ano ba yung nangyari na. Yung pinag-ano po nila ako mga paglabas sa eskinita. Nila po nila ako, inablot po nila akong bigla. Ilan sila? Tatlo po. Tatlo po sila. Mga kilala niya? Tito Boy, mga kaibigan niya po. So mga kaibigan niya ang nanakit sa kanya? Opo, bakit daw? Niya po. Kasi dahilan daw po na puro post daw po yung si Lemmy. Sabi ko, kung si Lemmy nagpo-post, bakit hindi sinasabi sa akin, ako ng magulang, nakakarating naman kayo sa bahay namin. Anytime, pwede kayong pumunta. Bakit din nyo nasabi sa akin kung ano naging problema sa anak ko? Pero pagka maghaharutan kayo, nandito kayo sa bahay namin, pronto ba ako, nakakita kayo, masaya kayo. Pagka nagka-problema, pinagkaisa, yun din sinabi sa akin. Nakikita niyo yung post ng anak ko, pero yung post nyo hindi nyo nakikita. Pag in-SS nyo ka ako yung post ng anak ko, SS nyo rin yung post nyo para magkaintindihan tayo. Ngayon, napunta po kami ng barangay para po malaman ko po kung ano po talagang totoo. Pero ni isa po talaga, walang nahingi sa akin ng pasensya, Tito Boy. So anong sinabi nila sa barangay? Bakit nila sinakta ng iyong anak? Yun nga daw po, sa mga post-post nga daw po ng anak kong si Lemmy. Oh, so nagkaayos ba? Hindi po. Ano ang gusto mo sanang mangyari sa barangay noon? Gusto ko pa yung matuloyan po sila, maisip nila yung ginawa nila sa anak ko. Maparusahan? Opo. Pero mga menor de edad ito eh. Kaedad ito ng DSWD anak mo, no? Opo. Sa DSWD. Gaano katagal na ito, Rosalinda? Nung ano pa po yung Bebe Santo, sa tuwing nakakita pa po kami ng isa, yung anak mo ng Jenny, si Annabel po. Parang kulang na lang po kainin po ako ng buo. Pag nakikita niya po kami, pairap-irap pa. Yung batang ganun, parang hindi ko po matake yung ginagawa niya, parang pambabastos na po. Ikaklaro ko lamang, ang dahilan na ibinigay nila kung bakit nila nasaktan ng iyong anak ay dahil sa di umano'y mga posts ng iyong anak. Opo. Nag-post nga ba siya ng kahit anong bagay na laban doon sa kanyang mga kaibigan? Hindi naman sabi ng po niya, Mama, pinost ko to, tignan mo tama kasi po nag-post po sila sa akin. O sana nak, hindi ka rin nag-post. Kahit naman kasi pinost sila, kaya pinost ko rin sila. Sana nak, hindi ganun. Kasi magkakaibigan kayo. No, away magkakaibigan ito, away bata na idinadaan sa social media. Opo. Nung napunta rin po kami sa barangay, pinag-usapan din po namin yan. Parang binuli niya yung anak ko na. Kung hindi niya man lang, hindi ba kayo mangingin ng sorry? Ba't po ako mangingin ng sorry? Hindi naman ako may kasalanan. Yung ganun po mga salita po nila sa akin. Sabi ko, garan nyo naman na. Kaya nga ako lumapit sa barangay para magkaayos tayo. Pero nung ginawa niya sa akin, binastos niya na rin ako. Okay. Bastos po yung anak po ng Jenny, Tito Boy. Naroon ba ang mga magulang ng mga bata? So kayo bang mga magulang ay hindi nag-usap-usap at nagkaunawaan? Hindi nga po sila nanghingi sa akin ng kapatawaran. Ayun po hinihintay kong, hinihiling ko lang po sa kanila. Himangin sila ng pasensya. Kaya nga po di ba ako sa barangay para maging payapa. Pero kilala mo ang mga magulang ng mga batang ito? Opo. Hindi lang, doon mo lang sila nakita nung Opo. ipinatawag na sa barangay. Opo. Yung magulang ba ni Rio at saka ni Junella, yung kasama ni Annabel? Opo. Kaya'y pumunta dito sa Cayetano in Action. Ano ang iyong inaasahan na mangyari, Rosalinda? Yung gusto ko po, yung matuto po sila kung ano po yung ginawa nila sa anak ko. Ano ang nais mong iparating sa kanila? Sana po, maisip nila yung ginawa nila sa anak kong kahihiyan. Hindi lang naman po anak ko nag-post, kundi sila din naman po. Sana po, yung pinapost po ng anak ko, kung ano din po yung pinost nila, sasabihin din po nila. Wag po yung purong kanila po yung sasabihin nila. Yung purong kamalian po ng anak ko. Sana po pati po yung naging pagkakamali nila, sabihin din po nila. Kasi hindi po magkakaunawaan ng isa't isa kung puro anak ko pong may mali.
Kaya nga po ako napunta ng barangay para po mapag-ayos ng mga anak ko, mga anak po nila. Pero sila po na magulang, hindi po nila nasabi sa akin ng pasensya na kayo ate kung ano binagawa ng anak ko. No. Pero sa kanila na rin po nanggaling na matitigas po ulo ng mga anak nila. Pero anak ko po, katabi ko po matulog yan gabi-gabi. Lahat po ng anak ko, Kuya Boy, may mga respeto. Hindi wow. Naririnig kita, Rosalinda. Maraming salamat. Matulungan niyo po ako. Oo, magkikita tayo mamaya. Tito Boy, una pa lang po, sinasabi na nila Ate Jenny tsaka ni Rielin. Ang daming hindi totoo sa mga sinasabi daw po ni... Sandali, si Jenny, ang nanay ni Annabelle. Si Rielin ay kapatid ni Rio. Okay. Hindi naman daw siya inabangan sa eskinita. Pero totoo na nagkasakitan. Totoo. Sinaktan nila yung bata. Opo, Talaga? totoo po. Abot daw po talaga sila. Sa kanilang isipan, atraso yung bata. Sinasabi po nitong sila Rielin tsaka po si Ate Jenny. Ito naman daw po kasi si Maymay. Nag-post ng hindi naman totoo. You have an idea? Anong klaseng Yes. post? Yung nag-post na sa Facebook na parang bayaran daw po yung anak niya. Si Maymay po ang nag-post na? Tungkol dun po sa anak ni Nanay Jen. Nauna po talaga mag-post is si Maymay. And At then? napuno na lang din daw po talaga si Rio at yung anak ni Nanay Jenny. Kaya nagkaroon sila ng ganong klaseng issue. Humihingi naman daw po sila ng paumanhin. Okay. Siya daw po mismo ang hindi po talaga parang umiiwas sa paghingi nila ng sorry. Sige, tingnan natin kung ano ang magaganap sa aming pag-uusap. Magandang gabi. Narinig nyo yung salaysay ni Rosalinda. Ano ang nais nyong sabihin? Makikinig kami. Bakit kailangan po na abuti na gano'n na magsasalita yung anak niya na bayaran yung anak ko? Magkaibigan sila, isang beses hinahanap mo ang iyong anak na si Annabelle. Apo, kay Mamie. And Sabi then? ko, May, nakita mo ba si Annabelle? Sabi niya, hindi ko alam eh. Ikaw, mag-ano ko sa anak mo. Tingnan mo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, nagpapabayad daw yun eh. Sabi ko, sino? Sabi, basta naano ko lang na nagpapabayad si Annabelle. Sabi ko, ano ko nga, sasabihan ko si Annabelle. Kaya tinanong ko si Annabelle nung umuwi na gabi, mga 7:30. Sabi ko, May, sabi daw ni Mimi, nagpapabayad ka rin. Ma, kung nagpapabayad ako, dapat buntis na ako. Lagi naman nila sinasabi sa akin, kahit mga kapitbahay natin, nagsasabi na, ano daw ako, buntis daw ako. Pero bakit nagkakaroon ako? Dapat hindi sila gano'n. Kasiraan ko yung dalaga ako eh. Ikaw, Rielin. Yung sinasabi niya po na hindi kami humingi ng pasensya sa kanya sa barangay, nang hingi po kami sa kanya ng pasensya. Nag-sorry po kami sa anak niya. Sinungaling sila. Pero ano yung kwento ninyo tungkol doon sa Ayun po pag-abang? ang hindi totoo na sinasabi niyang paglabas ng iskinita kasi kami po mismo ang umawat sa kanila. So anong nangyari doon? May away na daw po sila kasi about sa mga post-post sa FB. Tapos yung kapatid ko po siguro napuno sa mga sinasabi niya sa FB. Kahihiyan din po niya kasi. Tapos inahanap niya na po, sinabihan ko siya na wag doon sa mismong lugar na yun kasi po may mga pabasa. Tapos ginawa niya, siguro po hindi po siya nakapagtimpi sa nangyari. Nakita niya po doon dumaan, sa kanya po inano. Kasama niya noon ni Rio, anak po niya. si Annabelle at saka si Janela. Apo. Anong klaseng? Kasi tatlo versus isa yun eh. Yung mga kasama din po yun, yung Maymay, yung pinsan ko nga po na nagpapahatid-hatid ng mga salita. Kaya sila nag-away. Pero nung sinabunutan si Maymay, mag-isa lang si Maymay o sumasali yung pinsan mong isa? Tumakbo po yun kasi nga po natakot po siguro sa kapatid ko. So hanggang ngayon hindi ito naaayos kasi pati daw, sabi ni Rosalinda, narinig mo Apo. kanina na pag sila ay nagkakasalubong ni Annabelle, umiirap, Hindi naman po siguro. Siyempre, galit lang niya po yan. Kaya niya po nasasabi yun. napabarangay kayo, pero hanggang ngayon parang mukhang hindi pa naayos ang problemang ito. Ayun nga po ang ano namin sa kanya. Bakit hindi pa naayos ang problemang ganito? Maliit naman po yun. Pwede naman humingi ng pasyensya sa kanya kung ano man nagawa ng anak ko sa anak niya. At mga bata ito, Opo, mga bata naman mga 15 po. anyos, di ba? Opo. Itong mga batang ito. 16 daw po yung anak niya eh. Tapos yung anak ko 15, tapos kapatid niya 15. Kumbaga, anak niya yung matanda ng 1 taon. Magkakabarkada po sila. Magbe-best friend po yung mga yan eh. Anong nais niyong iparating sa kanya bago kayo magharap-harap? Mangingi na lang po ako ng pasyensya sa kanya. Magkapatawaran na po kami. Okay. Oo.
Ikaw naman, Rialyn. Willing po kami manghingi sa kanya ng sorry. Sana po, willing din siya manghingi ng sorry sa kapatid ko, yung anak niya. Kasi kahihiyan din po ng kapatid ko sa lugar nila. Dalaga po yun, babae. Dahil sa mga posts Pangalawa na po yung nasa na pabasa. nagpang-abot. Opo. Nagkapisikalan. Opo. Okay. Lahat naman nadadaan sa magandang usapan. Opo. Oo. Pag-usapan natin na mabuti. I will see you later. Okay po. Salamat po. Ayun. Tito Boy, unang-una daw po, parang hindi naman naaabot dito si Ate Rosalinda kung may sorry daw na Kasi narinig. medyo taliwas, ano? Opo. Sila ay nagsorry at they're willing to do it again. Opo. Ang una daw po talaga nag-post, si Annabel daw po, matungkol dun kay Maymay. Samantalang sinasabi naman ng kabilang parte ay Si Maymay daw yung unang nag-post. Yun. Pero Tito Boy, meron din pong sinabi si nanay na Rosalinda. yung approach niya daw po kay Nanay Jenny, hindi naman daw po pa-chismis o patusok na, uy, yung anak mo, ganito ha. Hindi naman daw po, it's out of concern naman daw po na ganito po yung naririnig ko, tungkol sa anak nyo, ganito daw po ang ginagawa niya. Okay. Para at least aware sila at magabayan. maya-maya lamang po ay haharap na ang ating mga bisita sa ating mga abogado at kay Kuya Alan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang Kaitanen Action with Boy Apo.